Hello, good afternoon. Good afternoon. Ito yung oras natin ngayon. Shout out sa buong pwersa ng Team Bistag, Team Sidlak, Tropang Global, Team Bisdak. Ayan, sina Ate Nims Dizon, si Sis Carmen Garbo, Sis Camel Cats, Sis Biscan Kids. Shout out nga pala sa Kanadyang Hilaw. Mamaya sis, mag-aano ako, andito naka-ready na yung ating cellphone. Ayan. Ito yung mga dala ng aking asawa. Ito. Yan. Kanina guys, nag-ano na ako, mga anak ko, bistag. Anak, Rini Ose, bro Rini Ose. Ayan, pa-support naman guys. Ito muna, pinakita ko lang yung kung anong dala ng aking asawa mula sa Pilipinas. Kaso wala siyang ampalaya ngayong bitbit. Ayun, ito. Chinese cabbage, okra. Nagpasibol na ako. Ngayon lang kasi ang ganda ng panahon. Mayroon din pala siyang kangkong. Ayan. So, ayan ang nagpapasibol ako. Ang ganda ng panahon ngayon. Pero alam nyo naman ang ating kilos ay limitado lang. Kanina, nag-video na ako habang nagagawa ako dyan sa labas. Sa kasawiang palad, yung pala hindi ko na-charge kagabi yung aking cellphone. Namatay din. Kaya ayun, inano ko pa man di kanina yung stand dito. Ito yung ating ginamit. Ayan, mayaman kami sa lupa. Ayan. Ayan talaga pang yan, pampasibol. Ay, kahingal. Kasi mas malamang pa yun minsan yung inaano ko kasi limitado yung ating balikat nga. Hindi tayo makapwersa-pwersa. Kasi pag siningil naman, grabe. Kaya ito akin munang ito yung inanuhan ng itlog to. Ayan. Mabuti pala may natira doon, hindi ko pinatapon lahat. Ayan, ayan ang bagong kaya sitaw ang inilagay ko dyan. Sana nga, kaano ko lang yan ngayon. Ito naman, okra ang nandyan. Tapos dito, ayan, yung kalabasa. Ayan. Dito ay ito, sili. Ayan. Marami naman dito. Kung tutuusin nga, mura pa nga ang napakamura ng bumili. Kaso nga lang, ang gusto ko lang talaga ang palaya, sitaw, kasi yun ang wala rito. Nakakatuwa nga naman yun talagang magpapasibol ka ng sarili mo nga So, ayun ang aking bunso. Excuse. Ito ang tigas ng frozen pa kasi sa gabi. Ayun. Nagpo-frozen pa. Ito yung aking rhododendron. So, ayan, nandyan yung aking dahlia. Yan nga, nag-uti-uti na tayong maglinis-linis ng ating garden. Tapos dito, ikot-ikot, nagtatanggal-tanggal ako ng yung mga ganito. Kasi kapag imawer ito, tawag niyan, masisira ang gulong pag naipit. So, yan nga, kailangan, habang naglalakad-lakad tayo, pulot-pulot din tayo ng mga kung ano-ano. Wala naman akong ibang ipapakita kundi ito at ito lang. Ayun nga, ito. Dito nga sabi ko hindi maganda ang lupa rito. Yung aking isang premolaon nag-arikotoy. Ito. Dito hindi siya maganda. Baka yung mga ugat na yan na nasa na yan hinarangan niya na siguro. Yun. Baka nakaharang na nga. So shout out Pinay sa Nepal. Yung challenge mo na kape ulam, ay nako, wala tayong problema dyan. Kahit asin pa kahit asin pa, kahit tubig nga no? Ang ulam, nasanay, tayo dyan, wala tayong tawag dyan. Sana i-challenge yung mayayaman. Nako, sa atin kape-kape lang, normal na sa ating yan, sa ating mga pobre So, asin na lang, yung mayayaman ang i-challenge ang ganyan. Pero okay, accepted yan. So, dito muna tayo sa aking alam nyo guys, nabanggit ko sa inyo, yung si Certified Prom D. Ayun Pinay sa Nepal, sinabi ko na, tinag ko pa sa yunak. Ay, napakaganda talaga. The best bahay kubo. Sis Asil the Dog. Ayan, ayun nga, Kanadyang Hilaw. Ayun, Mama Labs, Sis Lizel, Mission TV ba?
Kung hindi ako nagkamali, hala, may nabuwal na puno dyan, no? Tuyo na yan, no? Ayan, dito kasi ako guys, ito, bara-bara, no? Nangunguha ako rito ng tuyo na, ito mga kahoy-kahoy na yan. Tapos sinisilaban ko, katulad niyan, pinupulot ko yung mga maliliit na yan, dinadampot ko. So, ito, andito na ako, nawala na naman ako. Certified Prom Day, alam nyo, napakaganda talaga. Dahil ako talaga ay lokong-loko dyan sa Mayana na yan, nung kabataan ko kasi wala nga tayong pambili, ano. Yung pagka may madaanan na nandoon paminsan yung gabi, mandidikwat ka kahit maliliit-liit lang na ano. Hindi katulad ngayon, parang ano na, maluwag na yung pamumuhay ng mga tao. At saka yun nga, dati, guys, naglalaway talaga ako. O, shout out dyan, sino ang taga-Pataw, Kabak, yung sa mayayamang bahay, lalo na may mga Bermuda grass, tapos yung mga dwarf na ano, coconut, kasi hindi pangkaraniwan, mayayaman lang ang mayroon niya noon. So, talagang habang ako'y naglalakad ng ilang kilometro, ang liig ko talaga, kahit may mga bakod sila, no? Humahaba talaga yung liig ko, ano? Talagang nag-wish nga ako na sana isang araw, hindi yung bahay ang inano kong bato, ha? Yun yung mga halaman, lalo na yung Bangkok na kalatsotsi na yon, mayayaman lang ang nagkakaroon yan noon. So sa awa ng Diyos ngayon, tayo, kasi nga talamak na ngayon, hindi na ano, so nabibili na kahit saan, kaya nakakabili na tayo. So ito nga, ito yung aking ano, ayan. So kaya napakaganda talaga ng ano, certified prom day, yung kanyang bahay kubo. Yun talaga ay naglalaway ako. Alam nyo guys, pinagpuyatan kong panuorin yan. Ano, kung, syempre alam ko na rin, may tactic na rin ako kung paanong magtanim nga. So, ayan. So, sa kanya kasi, yung talagang alam nyong native nga, native na talagang mga, yung katulad natin na mga bahay kubo, o mangunguha lang tayo, o manghihingi sa kapitbahay. Yun ang mga nagugustuhan ko. Yung kay Ken Dilara naman, yung sa kanya naman ay ano yon, sa may mga kaya na yon, kung sa ano pa, doon na yun sa mga taong may mga pera, kasi ang kanya mga koleksyon ay mga libo-libo na rin. So yun, kung sinong mahilig sa mga cactus, sa mga succulents ba yung tawag doon, ayun nga, yung jade plant, yan nga ang sinasabi ng mga ano na fortune plant daw yon. Pero siguro naman hindi rin tayo suswertehin kung nakaupo lang din tayo, ano. Kahit siguro na paikutan tayo ng mga fortune plants na yan, kung wala tayong trabaho, hindi rin siguro gagaan ang buhay natin. So mayroon na tayo niyan, tapos pagsusumikapan din natin na umano, na magtrabaho din, ano. So kung yun nga sinasabi ko, ako ang sakit ng aking balikat, alam nyo, pag siningil ako, nako, Diyos ko, ilang araw talaga na halos hindi ako makabangon, hindi ako makagalaw, pero pinipilit ko rin yan kasi ayokong mabuhay sa gamot-gamot na yan. Yung balikat ko nga ang may sakit, tapos yung ulo ko minsan, lalo na pag naglak yung aking batok nga, dahil minsan sa katigasan ng ulo natin. At yun nga sabi ko, hindi man talaga tayo sanay sa yung buhay na nakahiga lang, pahila-hilata. Kailangan kumilos tayo kasi lalong dumadami ang sakit pag hindi nag-circulate ang ating dugo nga, ano. Yun, at saka yun nga, katigasan ng ulo, kahit na bawal sa sinasabi na huwag masyadong magpagod, yun nga yung ano, pero hindi ko kaya na uupo lang, kasi naranasan ko yan, talagang inatake ako ng ilang araw, ano, nakaupo lang ako, tayo, ganon, lalong sumasakit yung aking mga katawan, parang ang dami ko lalong sakit. Ayokong dumepende sa gamot. Pag maggamot man ako, talagang yun talaga, kung ilang araw na talaga akong ano, binagsak yan, mapapaggamot mo ako. So ayan po, naalala nyo yung aking video kahapon. Ayun nga, ito, lumalabas siya talaga kapag kwarisma. Ayan, tumutubo lang yan kung saan saan, pero may mga benta nga yan. Ito yung valmo, bigayan ni Manang Carmen. So iyon nga ang aking ito. Yan, nagbungkal-bungkal ako. Yan, kaya hingal-hingal ako, binungkal-bungkal ko, kasi dito medyo malambot nga ang lupa rito, pero may parte na talagang napakatigas. So ito nga guys, ito, Iron Reboset, shout out, sana nga gumaling ka na, kawawa ka naman, na-infection yung kanyang opera, may bali sa paa.
So kawawa ka naman talaga, no? Sana nga lahat na may sakit ay gumaling. Ayun, isali-sali ko na lang dito. So habang kwento-kwento, ito nga ang aking valmo. Ito, marami tong ano, oh. Alam nyo, marami yung ano na yan, seeds na yan. Kaya yon, itong aking martor, aking binata, pinaikutan ko tong dito. Dito sinasabi ko to sa, hindi naman lahat kasi nanonood ng mga luma kong video, may mga bago rin dito na ano. Kaya ito lang, ganyan lang, kasi gawa tayo ng paraan para hindi magiging makalat ang ating kapaligiran. Ito kasi nagiging compost dyan. So ikutan lang natin kung anong mayroon tayo. Ito, bigay ito ng taga-barko eh. Dito kasi may port dito na malapit sa amin. Pag may mga seaman, ayan, minsan nayayaya o kaya gusto nilang lumabas. So dahil seaman nga din ang aking asawa, sa ating mga kapwa Pinoy, kung gusto rito kasi pagod na sila sa laot. Kaya dito, ano sila, kain-kain, inom-inom. So ayan, meron sila sa barko nito. Hindi ko alam kung anong ano. Ay, ang mahal niyan pag binili mo dito. So mga 150 yata. So dalawang ikot niyan. So ayan na, ayan. Para hindi lang magiging makalat yung ating paligid. So katulad niyan, habang naglalakad-lakad tayo, makakita tayo ng mga kahoy-kahoy. Ayan. Katulad ng mga gani-ganito, yung mga ano minsan. Ayan, pinaano ko lang yan. So yun po. Para naman malinis ang ating paligid, ano, kasi napakagandang lakad-lakad na ano, na maganda yung ating kapaligiran. Sis Philadelphia, yun nga sabi mo, yung mower, ano ba yun? Ano ba yun? Truck ba yan? Saka na lang. Kasi may binata pa ako rito. Yung aking binata ang tagaputol ng damo. Ito guys, oh, ito. Alam nyo to? Yung ano na yan, napakalambot to. Yung parte na yan, pinagtanggalan ko nga. Kasi pagka ginanyan mo yan, oh, alam nyo, ang sarap niyang, masarap siyang, ano, apakan. Kaya yan, ito. Pakasarap niyang, ito, itapon natin. Sarap niya apakan at malambot. Pero, ano yung pinapatay niya yung, ano, yung grass. Kaya dyan ko yung, ano, pinapatay niya yung grass. Noong binili namin to, ito 2 years ago, ito sa 26, nakuha na namin yung susi. Itong March 26, mag 2 years na kami. So dito talaga ay mga kalbo yan. Ito, mga bagong mga grass yan. Inanuhan ko yun nung last year. Pinagtatamnan kasi mga kalbo ang mga bahagi dito. So at saka kapag ano nga, kapag sobrang init din talaga, namamatay din yung mga ano niya, namamatay din yung kanya mga grass. May party nga dito na, may part dito, ayan oh, pinatay na ng lumot dito oh, parang kalbo. Kaya sasabuyan ko to ng ano, ayan, kalbo na, no, kalbo. Dito rin may mga part yan dito, dati mga kalbo yan kasi mayroon diyang mga pinapagapangan nila. Tapos hindi nakaka-grow yung mga grass. Ganito yung ano sa ating Bermuda. Ito, ganito yung mga grass niya dito. Ang daming lumot dito. Diyos ko, ang laki-laki nga ng nagastos ko. Ini-spray ko ba? Sabi, ano, pero parang tingin ko, tumaba lalo sila. Nako. Dito, maganda ang ano. Kasi, ganito yung guys, oh. Ganito po. Ganyan, ganyan. Ito yung apple, yun, pinaputol ko to. Kasi, ayan, oh, pangit na, oh. Ano, at saka yung mga ano nila may sakit na, may sakit yung tawag yan, yung mga bunga ba, mga green. Ito habang nagdadaldal tayo, so dampot pag may nakita mga kahoy ito, yung mamaya si Bunso, kaso nasa online pa siya, yun, nagpapatulong ako linisin yung bodega, walisin niya kasi yung mga dahon doon ay ano, pumapasok din. Yun lang, maganda lang siya kapag summer, pero kapag naglaglagan din yung mga dahon, ayan. Malaking trabaho talaga ang mag-garden. Oh, ito. Natanggal ko na yung aking mga mais-mais. Sa araw-araw, pa konti-konti lang. Basta may nagawa lang sa araw-araw, pa konti-konti. Ayan nga, plano ko yung pagapangan ko yan ng ano dyan.
Ewan ko anong paggapang ko dyan. Sitaw siguro. Kasi may araw naman dito. Ayun nga. Ito, natanggal ko na si aking Mornfro. Yan, medyo maaliwalas na yun doon. Pinagpatong-patong na lang muna yung mga nakakalat doon, ano. Ito nga, ikwento ko lang muna. Ito, mga kahoy na to. Basta gagawa tayo ng paraan na wag lang magkalat-kalat. Dahil dito ang nangyayari, kapag pinutol, kahit anong bagay na pinutol, yung malalaki na yan, iniimbak namin yan dyan. Kasi pag summer, sa gabi kasi mainit din, ay malamig. Kaya gatong-gatong dito, si aking kapatid, mga hipag, bayaw. So dito, mga pamangkin, upo-upo rito, to paikot na mga upuan. Kahit kaming magnanay, naabot kami ng gabi rito. So, minsan nag-aano kami dyan, nag-grill kami ng mga sausage o kung ano-ano man. So, ayan. So, ang ating cherry. Yan o, umpisa na siyang mamulaklak. Pagka ganito, parang naalala ko yung siniguelas ba. Kaya ayan, yun na naman. So, ito yung mga dito sa Denmark, Pinay sa Nepal, shout out. Tumira lang kami ng Sweden pero bumalik kami ng Denmark. Kami talaga ay taga Denmark. Ayun. So, ito nga, ano ba ikwento ko? Alam nyo guys, akala ko hindi nga sa amin to. Ito ulitin ko to. Dahil nga ito gubat talaga to. Talagang napakagubat nito. Ayan, tirahan niya ng mga manok-manok. Yan, mga manok sa atin bahay na yan. Napakagandang bahay na niya sa atin. Pero dito, social ang mga manok. Ayan, may mga harang yan dati. Kaya hindi ko akalain na sa amin. Kung Pilipinas lang talaga to, na pwede ka magtayo ng kahit ano, no? Pwede ka magbutas o kung ano-ano man. Dito kasi kailangan irehistro mo talaga yan, i-apply mo pa. Nako guys, yung sa atin mga nagdadamot ng mga lupa-lupa na yan, no? Ayaw magpatirik, ayaw kung Pilipinas lang to, walang ganyan. Nako, ano ko talaga to. Iaano namin yan. Kami nga mag-asawa, sinasabi namin sa kanila, yung magtayo kayo dyan, oh. Ayun, gawin yung dyan. Summer house. Ito yung aming summer house. Sabi nga ni Maddox, sabi ni ni Rap, ayan. Yun. So, nahawaan yung aming mga kapitbahay, kaya yan sila natuturing maglinis. Kasi ng aming dinatnan talaga, sayang, hindi pa ako nag-YouTube nung panahon na yon. Ay talagang gubat yan talaga, gubat yan. So, kami siguro nahiya sila kasi talagang yan, akyat namin yung natuto sila, natutong kahit na hindi na amin kasi conjugal yung tong mga na to, kahit hindi amin ay talagang yan, pinapasok ko yan, yung loob na yan. Talagang napasok ako doon para lang din. Dahil useless, kung sa amin nga napakalinis, tapos sa kanila naman napakasukal, kaya ganon. Ayan ang ating kwento. Pero ang kinaswerte namin sa lugar na ito, kaya pala ganito siya kalapad din lote. Kasi dalawa ang nito, dalawang lote pala ito na magkarugtong. Yan, kaya allowed kami na hindi na namin kailangan na mag-apply, no? Pwede kaming magpatayo pa ng isang bahay. Ito nga guys, oh. Ito, bulok-bulok na to. Ito lo sa labas, ito. Yan. Tapos isang bintana dyan. Yan. Kasi itong project na aking asawa nitong year na to. Kasi yan yung gagawin nga, no? So, yan. Kaya talagang malaking kasi malaking trabaho talaga rito. Alam nyo naman dito, may winter, Hindi naman lagi mainit dito. Tapos ang aking asawa, may trabaho pa. So, hindi niya kaya lahat, syempre. At saka pagka uupa naman tayo din, iasa natin sa lahat. Ay nako talaga, sobrang laki. Ito, yan, siya lang din ang gumawa niyan. Yan, inayos niya. So, kaya yan ang ating pauti-uti. At saka wala, ito lang naman, kaya naman namin binili to kasi hindi naman talaga, basta mayroon lang kaming tirahan dito, may address. So, pagdating ng panahon na gusto namin pabalik-balik na lang. So, kailangan wag din tayo mawala ng address dito, ng property kasi kahit na tayo ay citizen, pag lumagpas din tayo na wala tayong address ng mga lumampas tayo ng 1 year, so mawawala na rin tayo sa system.
So, ang ating pagka-citizen, hindi yan mawawala. Pero, mawawala tayo sa sistema. Kaya yan, wag tayong teka, i-ano natin yan, Kaya yan, panatilihin natin na may address tayo lagi. Yung iba naman, nakikigamit ng address, pero ayaw namin ng ganyan. So, pag sa panahon na, halimbawa, manawa sa'yo nagpapagamit sa'yo ng address, So, parang illegal din yan. So, ayaw ko rin ng ganoon. So, yan po, ayan. So, papasok na tayo ngayon. Ay, ito nga, yung mga linya, So, pasok na tayo ngayon sa ating kaharian. Pasok muna tayo. Kasi, napagod na rin ako. Para ako ay shout out. Ito, nasa inyo na lang yan kung panoorin nyo. So, nasa inyo na lang yan, sa akin lang naman, wag nyo na intindihin niya kasi sa akin lang naman. Kasi paghaba ng video mo, pagtuwa din ni Lolo niyan, Kasi, yun nga, mahaba ang ads kasi kapag mahaba ang video, marami siyang ads. So, wala namang, hindi naman sa akin, hindi big deal sa akin yan kahit na hindi nyo panoorin. So, paano sana nga, hindi maano to, Paano to, baka maano? Soda. La. Yung aking buhok. Para na tayong aswang. Ayan. Yan ang aking ulo. So. Ito. Kasi napaka dilim yata. Masyadong madilim. Yung ating ulo, Ayan, So, kasi kanina, tinaklob ko yun ng ganyan, nagaganyan ako. So, ito naman ngayon. Hoy. Magsi-shout out lang kasi ako. Ito, ko lang, idudulo ko lang to, Sis Aimee Raval, maraming salamat talaga kapatid, Sobrang maraming salamat talaga. Kasi, andiyan ka lagi nakasuporta. So, wag nyo nang titingnan yung aking itsura, guys, Wag nyo nang, niya sa aking, Ito lang aking problema dito dahil yung ating, ito nga, yung ating, signal ba? Kasi sarado yung mga pintuan doon. Kaya, yun. Ito nga, ko to, ha? Hindi ko siya ipi-play. Ito lang muna. Ang bagal. Ito, ayan, Andy Linobrak, maraming salamat talaga, Shout out sa iyo, kapatid. Sis Juliet Baliguas, maraming salamat talaga. Shildemer Luzarita, Team Bistag ng Iloilo. Ayun, si Susan Official, maraming salamat talaga. Ayan, siyempre si Mami Tropang Global, ayan. Norm Silumbaring, maraming salamat. Sis Lynn Paro, Iron Reboset. Yan pala, Sis Lizelle, is ML Mission TV. Ayan guys, alam nyo, napaka-supportive din nito. Nakikita ko lagi ito kahit saan, doon sa Nepal. Ayan, syempre si Yummy Kitchen. Maraming salamat kapatid. Sis Asel Dadog, nasabi ko na kanina, Elik Esa. Si Susan Putan, ito ang ating super supportive talaga. Rani and Mama Vlogs, maraming salamat sa iyo, nak, Sobrang maraming salamat. Kaya ito, hindi ko lang alam kung ko nga ito na naman. So, hindi ko alam kung sa shoutout ko nga. So, dito na naman ako, ito kay Sis Philadelphia. Ayan pala, you need a riding mower, sis. Sis, kapag yumaman na tayo, pag yumaman. Shoutout nga pala dyan, sa nagtatawag sa aking madam. Hindi pa ako mayaman. Antayin nyo muna yan, Pagka na tayo, jumakpat na tayo sa ating tinatayaan na wala naman, ayan. Sasabihin ko na sa inyo na tawagin nyo akong madam, Ayan, Sis Pinay Kanadyang Hilaw, maraming salamat.
Ayan, ayun, ang galing mo naman sa mga halaman, host. Alam nyo, pag bumili ako ng isang katerba, pag tinanim ko, kaunti na lang siya. Kung pag-ipon-ipunin natin yung mga binenta na ay yung pinambili natin ng halaman, Diyos ko po, makakapagpatayo na tayo ng bahay. Ana Panteria, anak, maraming salamat. Musta na, musta kayo? Miss na miss ko na kayo. Ganda ng mga halaman nyo. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat na nag-reply na ako sa iyo. Sis Carmen Kindara, maraming salamat talaga yon. Alam nyo, sis, nakarating na ako ng Baguio, pero noon pa yon, noon, 80s pa yon. Tingin ko nga, talagang napakalamig, ano? So, ayan, may mga ano ako dyan, may mga figure ako na nabili doon. So, maganda talaga ang Baguio. Ayan, si bro, Vern Serona. Hayaan mo, bro, baka isang araw magkita-kita. Sabi mo sa Santa Maria, Bulacan ka. Kami naman, baka na, no? Baka tumira tayo ng magbakasyon tayo sa Bulacan isang araw, ano? So, tayo doon, maggawa tayo ng mga kubo-kubo. Sis Nina Purigay, kumusta sa California, sis? Maraming salamat talaga. Ayan, oo nga, nabubuhay na naman, oh. Ayan, shout out dyan sa taga-Canada, dyan sa inyo, dahil napakarami nyo dyan, nag-i-snow nga sa inyo. Sa amin, ay mainit lang yung araw, pero hindi siya talaga yung as in mainit, malamig pa rin. Ayan, ang ating kamay nga, parang nangangati na yan. So, kasi, maginaw. Ayun nga, maraming salamat talaga sa inyo, Ayan nga, pa-support kay anak Rene Osi, guys, Ayun, talaga, Sis Carmen Garbo, ang gaganda din ng kanyang mga gulay-gulay. Kaya nga, nawili ako manood sa kanila, lalo na yung mga San Francisco ba? Alam nyo ba yung mga San Franciscong tanim, gustong-gusto ko yun. Kaya lalo sa mga kulay-kulay, kaya nga parang iisa ang ano namin doon sa paghahalaman ni Certified Prom Day, kasi yun ang mga gusto ko. Kay Kinkin naman, ang dami din niya mga yun lang, sa makaano ka sa kanya kapag halimbawa maliit lang yung lugar mo, kung paano ka magtanim-tanim, paano ka sa no. Yun nga nasabi ko, sa may mga pera lang din yun, kasi libo-libo din ang mga halaga ng kalatean niya, yung mga iba't ibang variety nga, So, ako gusto ko yung talagang pang probinsya na talagang kaya hinikayat ko rin si Pinay Sanipal. Sabi ko na pagka uwi mo, ayan, yan, siguro mag-ano ka, tapos bintahan mo ako. Yun, sa Pilipinas, sa Bantayan nga, natawa nga ako kasi yung kuya ko, siya kasi yung pinakuha ko doon ng mga halaman, ay, pina-deliver pala sa mga din, mga angkan din, sa mga kakilala, mga ganon, kababaryo. Yata yun almost 3,000 kung hindi ako nagkamali. Yung mga San Francisco, alam nyo, yung tag 300, yung mga ganon 350, tapos meron yata doon ng mga tag 100 na, kasi hindi uso sa amin sa probinsya yan talagang bilihan, Maliban na lang siguro kung may mga pera, mga ganon. Nung araw, hindi man talaga, yan. Sa mayayaman, sa mayayaman, bumibili sila sa syudad, ganon. Kaya, sabi ng kuya ko kaagad, sabi niya, ano ba naman yan, mahal-mahal, no? Bakit kamahal-mahal naman ikan yan? So, sabi niya, doon sa lang, minsan kasi totoo yan sa mga gubat-gubat o yung sa mga bukid-bukid, siguro panahong nung araw siguro may mga nakatira doon, tapos mga nagtatanim nga, tapos umalis, nasira na yung kaya dumami siya ng dumami. Pero mayroon talaga sa mga gubat na may magaganda talagang So yun ang aking paliwanag. So ito nga, dito ako sa isa ko pang in-upload, ayun, nag-aano kasi, nag-iikot-ikot, So, dito ako sa aking mga ayan, yan talaga, napakasipag nila yun nga, sa mga katimbistag. So, shout out na lang talaga sa inyong lahat. So, maraming salamat talaga sa inyo. Baka alam nyo, mayroon pa ako ditong mayroon ditong baka mamaya hindi ko ba nababanggit ba, kasi dito minsan nagkakaroon tayo minsan dito ng mga problema, kasi pagka oras na hindi na natin na isa-shout out, nagtatampo, yun nga nasasabi ko, tayo naman ay mga magkatimbistag, So, sa akin, okay lang din naman. Siguro, ginagawa rin ni Bro Rini Ose. Alam nyo guys, at iidugtong ko,
si Bro Rene Jose talagang hindi yan siya nagbabago. Ayan talaga, hindi nag-ano. I-shout out ko siyempre mga taga-Bantayan Island, mga taga-Bantayan. Meron akong hinihikayat dito guys, na ito siya si Camel Noklas. So, yun nga talaga hinihikayat ko siya na sana may isa ako doon na, kasi kailangan natin talaga yung focus ba, alam niyo yun? Yung talagang dedicated sa gagawin niya, yung talagang mayroon talaga mula sa puso, sa pagtulong. Yun ang kailangan kong tao kasi siyempre ako, taga roon din ako. Si Bro Rene talagang tumatawid din siya. So alam naman natin kung gaano rin karami talaga ang kanyang mga tinutulungan, no? Hindi na nagkakandauga-ugaga, pero gusto pa rin niya talaga. So pag may time lang, so siyempre so maganda rin na mayroon din tayong isa talagang vlogger na nandyan sa Bantayan, Ayan si Architect Julius Villaseran Ufianga, baka gusto nyo magpaguhit. Isa yan siya, mura lang siya sumingil at maganda siyang gumawa, Ayan talaga, shout out nga pala sa aking hipag dito, si Kusang Kabitin niya. Ayan guys, kasi kami rito, mayroon kami minsan pagka nakabenta-benta ng mga ito na si Noy Katamba, yung aking brother, at saka yung aking hipag na si Kusang Kabitin niya. Pag may benta sila ng mga bote nila, binibigay nila sa akin. Meron kasi akong target talaga, ito sasabihin ko sa inyo. Isa itong taga-Bantayan. Simula bata pa ako, kilala ko na siya talaga na nag-iisang anak yan siya eh. Yung anak mangingisda yung kanyang tatay, nadadaanan ko talagang dapa yung kanyang kubo. Tapos nung kami ay nagpapaano ng mga bato-bato doon sa bukid namin, matanda na siya kaya ito yung aking inaano kay Camille na pupuntahan niya kasi talaga gusto ko siyang tulungan. Talagang gusto ko. No, kasi pag naisip ko hindi naman siguro habang buhay na ang naranasan niya ay pero ganun pa man hindi siya yung ayokong sabihin na kulang siya sa pag-iisip, pero siguro spoiled yan dahil nag-iisang anak nga, tapos walang pinag-aralan, mga ganon. Nagkaanak man siya sa awa ng Diyos, may mga anak din, pero kapos din yung mga anak nga. So, pangit kasi magsabi tayo na kulang sa pag-iisip, mga ganon. Walang sira ang ulo. Kundangan lang siguro na hindi nakapag-aral talaga. Tapos, ayun, walang alam sa yun nga, ano pa siya, nag-offer pa na gusto niya maglinis-linis dun sa bukid namin, yung magdadamo ba sa bukid, pero ayaw kong kasi nakakaawa, kaya nga kami nga ng hipag ko at kapatid namin, ayaw na nga namin silang pagtatrabaho, yung basta matatanda, so ibigay na lang, kaso nga lang siguro libangan, ganon, tapos bigyan natin ng kaunting pero yun talaga ay gusto ko siya talagang, yan, yan talaga number one na nasa isipan ko. Yun talaga gusto ko siyang tulungan. Kaya